Breaking news mga kababayan, Supreme Leader ng Iran at pamilya nito nagtago na sa bunker. Iran naghahanda na sa pag-atake ng US. Ngayon ang ika-28 araw ng nagaganap na protesta laban sa rehimeng namumuno sa bansang Iran. At matatandaan na ang protestang ito ay nagsimula sa biglang pagbagsak ng Iranian rial laban sa dolyar na naging dahilan ng sobrang pagmahal ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Bagaman patuloy pa rin ang mga protesta, mas low intensity na umano ito kumpara noong mga unang linggo ng Enero. Dahil sa mga brutal crackdown, internet blackouts, mass arrests at extrajudicial killings, marami sa mga kilos protesta ay naging underground or sporadic na. Total or near total blackout pa rin ang internet connection sa bansa. Ayon sa grupong Harana na isang human rights group na nakabase sa US, mayroon ng tinatayang 5,459 deaths as of January 24 hanggang 25. Bagaman mas malaki pa rito ang itinatala ng mga local news outlet sa Iran. Bukod sa mga patayan, may mga ulat din na gumagamit na ang Iran ng isang misteryosong kemikal na nagdudulot ng hirap sa paghinga at paso sa mga nagpoprotesta. Ayon sa mga nakaranas ng kemikal na ito, malupit pa daw ito kumpara sa tear gas. Nahihirapan silang huminga, nanghihina at bigla na lang daw napaparalisa ang kanilang katawan at bumabagsak na lang bigla ang mga tao. Kasama din sa sintomas ang matinding paso sa mata, balat at baga, kasama ng acute respiratory distress, paulit-ulit na pag-ubo, pagkahilo, pagkawala ng balanse at sa ilang kaso, pagsusuka o pag-ubo pa ng dugo. Ayon sa mga nakasaksi, ang tindi at tagal ng epekto ay iba sa kanilang nararanasan sa tear gas, bagaman hindi nila matukoy eksakto kung anong klaseng kemikal ito. Lumabas din ang ilang mga footages kung saan ilang mga miyembro ng security force ang nakasuot ng mga protective clothing at mask na ginagamit sa mga hazardous chemicals. Lulan sila ng isang military-styled vehicle na may warning symbol pa for hazardous chemical. Pero habang nagpapatuloy ang matinding crackdown sa iba't ibang bahagi ng Iran, kahapon ay lumipat na nga si Iranian Supreme Leader Ali Khamenei sa isang special underground bunker sa Tehran kasama ng kanyang pamilya. Yan ay matapos sabihin ng mga opisyal ng security force ng Iran na masyado nang mataas ang posibilidad ng pag-atake ng US sa kanilang bansa. Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei has reportedly relocated to a fortified underground shelter in Tehran. Ayon sa report ng Iran International, ang nasabing facility na pinagtataguan ngayon ni Khamenei ay isang napakatibay na lugar na may interconnected tunnels. At habang wala si Khamenei, ang ikatlong anak muna daw niya na si Masoud Khamenei ang pansamantalang gumagawa ng mga pang-araw-araw na trabaho ng Supreme Leader sa kanyang opisina at nagsisilbing pangunahing nakikipag-ugnayan sa lahat ng mga sangay ng executive branch ng rehimen. Ang pagtatago ni Khamenei ay nagpapahiwatig umano ng seryosong pag-aalala ng rehimen tungkol sa posibleng gagawin ng Estados Unidos. At nagpapakita rin ito ng mataas na uri ng preparasyon na ginagawa ng Iran. Bagaman wala pang komento ang rehimen ng Iran tungkol sa pagtatago ng Supreme Leader, kinumpirma naman ito ng ilang mga mapagkakatiwalaang source sa gobyerno. Bagaman tila dramatiko ang pagtatago ni Khamenei, masasabing hindi na bago ang aksyon na ito. Matagal na nila itong ginagawa sa tuwing may mga ganitong uri ng mga precautions sa panahon ng krisis, lalo na kapag nalalapit na ang banta ng isang foreign power. Ayon sa mga eksperto, numero unong dahilan ng pagtatago ng Supreme Leader ay ang takot sa napipintong pagdating ng hukbong dagat ng Estados Unidos sa pangunguna ng aircraft carrier na USS Abraham Lincoln. Isang araw kasi bago ang pagtatago ni Khamenei, kinumpirma ni Pangulong Donald Trump na on the way na ang kanyang armada para bombahin ang Iran. Nakasubaybay kami sa Iran. Alam mo, marami tayong barko na pupunta doon kung sakali
May malaking flotilla na papunta doon at tingnan natin kung anong mangyayari. May malaking puwersa tayong papunta sa Iran. Mas maganda sana kung walang mangyayari pero binabantayan natin sila ng mabuti. Pinigilan ko ang nasa 837 pagbitay ng Huwebes. Patay na sana silang lahat. Isa-isa sana silang binitay. Panahon pa ni Kopong-Kopong yung ganito eh. Makalumang kultura. Matatalinong mga tao sila pero sinaunang kultura na kasi ito. Nasa 837 na halos puro kabataang lalaki ang binitay na sana nung Huwebes. Ang sabi ko, kapag binitay nyo yan, tatamaan kayo ng mas matindi kaysa noong una. Mamaniin natin yung nangyari sa inyong nuklear. Kaya ayon, 1 oras bago mangyari yung nakakakilabot na bagay na yon, kinansila nila. Kinansila daw nila. Hindi nila basta ipinagpaliban lang kundi kinansila talaga nila. Kaya magandang senyalis yon. Pero may armada tayo. May malaking fleet na papunta roon sa direksyong yon. At baka nga hindi rin natin magamit. Tingnan natin Maliban sa carrier strike group na pinamumunuan ng USS Abraham Lincoln, may mga ulat din na isa pang aircraft carrier ang naglalayag ngayon sa Atlantic Ocean papuntang Middle East, ang USS George W. Bush. Umalis ang barkong ito sa Norfolk Naval Station sa Virginia noong January 20, araw ng Martes. Inaasahang ito ang magsisilbing ikalawang strike group na ipapadala sa gitnang silangan. Bukod sa pagtatago ng Supreme Leader sa kanyang bunker, umuugong din ang usap-usapan na inililipat na ng Ayatollah at ng kanyang mga anak at ng ilang mga leader ng rehimen ang kanilang mga kayamanan sa labas ng bansa gaya ng Dubai, kung saan napaulat na nagtransfer ang Iran ng perang nagkakahalaga ng $1.5 billion sa mga escrow accounts dito. Ginawa umano ang transfer gamit ang cryptocurrency. Isa sa mga may-ari ng pera ay ang anak ng Supreme Leader na si Mojtaba Khamenei na sinasabing may-ari ng halos $328 million sa mga perang ito. Ayon sa mga eksperto, ang ganitong kilos ay hindi gawain ng isang taong naniniwala na magtatagal pa sila sa kapangyarihan. Batay sa datos na nakalap ng US Treasury Department, napansin nila ang malawakang paglabas ng malaking halaga ng pera ng mga ruling elite sa Iran. Bukod sa Washington, matamang nakasubaybay din sa mga nagaganap ang buong Europa at ang buong Asya, lalo't nakasalalay sa kaayusan ng Arabian Gulf ang malaking porsyento ng ekonomiya ng mga bansang nasa mga kontinenteng ito. Kinansela at nag-reroute na rin ang ilang mga airline companies na bumabiyahe sa West Asia dahil sa lumalalang tensyon. Kasama sa mga kumpanyang ito ang KLM, Air France, Lufthansa, British Airways at Finnair. Kanselado na rin ang mga flights ng US-based na United Airlines papuntang Tel Aviv, ganun din ang Air Canada. Nauna na rin kinansela ng mga British Airways ang lahat ng flights papuntang Bahrain kung saan nakabase ang US Navy 5th Fleet. Ayon naman sa mga leader ng Iranian Revolutionary Guards, handa daw ang Iran sa paglusob ng Amerika. Nakaamba na daw sa gatilyo ang kanilang mga daliri. Dagdag pa ni Yahya Rahim Safavi, IRC Commander and Senior Advisor to Iran Supreme Leader, Inihanda na namin ang aming sarili sa isang nakatadhanang digmaan laban sa Israel. Mayroon kaming isang armas na kahit sino ay walang meron kundi kami lang. At ang susunod na digmaan ang siyang tuluyang tatapos sa hidwaang ito. May mga ugong-ugong din na habang hinihintay ang posibleng paglusob ng US sa Iran, walang tigil ang Iran sa pagbuo ng mga bagong missiles. Posible umano na tumaas na naman ang bilang ng missile inventory ng Iran dahil na rin sa tulong ng China. Batay kasi sa report na inilabas ng Hindustan Times, may mga barkong Chino ang paroot pa rito na bumabiyahe papuntang Iran. Lulan ang tone-toneladang ammonium perchlorate, ang pangunahing sangkap sa paggawa ng solid fuel propellant ng mga missiles. Ayon sa mga eksperto, ang 1,000 tonelada ng ammonium perchlorate ay pwedeng lumikha ng mga missile na may kakayahang tumakbo ng hanggang 260 mid-range. Ang dami ng ammonium perchlorate na ito
ay maaari ding makagawa ng mas maraming bilang ng iba pang mas maliliit na uri ng bala o missiles na nangangailangan ng mas kaunting solid fuel, kabilang na ang mga smaller range na ballistic missiles. Pero sa kabila ng paghahanda ng hukbong sandatahan ng Iran sa paglusob ng US, may paniniwala din sa kanilang bansa na lahat ng lumalabas sa media ngayon tulad ng mga military build-up sa Middle East at mga pananakot ni Donald Trump ay pawang bahagi lang daw ng psychological warfare ng US. Ang mga kilos at pagbabanta ni Trump ay pawang mga psychological warfare lang. Gusto nilang paglaruan ang isipan at damdamin ng mga tao. Kasi maraming beses na niyang sinabi ito pero hindi naman siya kumikilos eh. At wala rin kaming nakitang aksyon galing sa kanya. Pero salungat dyan ang paniniwala ng ilang mga eksperto. Sa tingin ko, ilang araw na lang bago maganap ang isang pambihirang pag-atake. Hindi naman natin inililipat ang ganitong mga asset para lang magpakitang gilas eh. Mayroon na tayong 2 nuclear-powered aircraft carrier. Isa sa Gulf of Oman at isa yung tumatawid sa Atlantic. Malamang patungong Mediterranean or Suez Canal yon. May napakalakas na presensya na tayo sa rehiyon at sa palagay ko, tatamaan ng matindi ang rehimen sa Iran. Samantala, sa mga sumusubaybay at gustong malaman kung saang lupalop na ngayon ng mundo naroroon ang aircraft carrier na USS Abraham Lincoln na pinakahihintay ng lahat dahil ito daw ang magiging hudyat ng katapusan ng rehimen sa Iran, ang barkong ito ayon sa pinakahuling report ay papasok na sa Gulf of Oman, 1,400 to 1,600 kilometers mula sa Iranian capital city ng Tehran. Mayroon namang nagsasabi gaya ng Fox News na ang nasabing barko ay wala pa sa Gulf of Oman at niwala pa nga daw ito sa vicinity na sakop ng CENTCOM. Ayon sa kanilang impormasyon, aabutin pa daw ng ilang araw o hindi bababa sa 1 linggo bago ito tuluyang makalapit sa Iran. Pero may mga ilang ekspertong nagsasabi na normal lang daw sa US Navy policy for sensitive deployments na i-classified o ilihim ang tunay na real-time location ng kanilang puwersa para na rin sa operational security. Layunin nito na huwag bigyan ang Iran ng precise intel para sa kanilang paghahanda. Maliban sa mga aircraft carriers, kasalukuyang nasa Persian Gulf na ngayon ang 2 US destroyers na may kakayahang magsagawa ng isang asintadong strike at air defense capability. Mayroon na ring 3 barko na nagsasagawa ng mine countermeasures na pwedeng gamitin kung isasara ng Iran ang Strait of Hormuz gamit ang mga minang pampasabog. Isang American destroyer din ang nakadeploy ngayon sa east coast ng Mediterranean Sea, ang USS Roosevelt. Nagpadala na rin ng mga fighter jets ang Britanya sa Middle East region. Ayon sa British Ministry of Defense, nakadeploy na ngayon sa Qatar ang mga Typhoon aircraft ng British Royal Navy para sa defense preparation. Dahil sa mga banta ni Donald Trump laban sa Iran at sa paglawak ng military build-up sa rehiyon, nagpaplano na rin ang Iran na gumawa ng legal na hakbang laban sa Amerika, maliban sa ganti na gagawin nila kung sakaling matuloy ang paglusob sa kanilang bansa. Ayon kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, gusto daw nilang sampahan ng kaso sa International Court ang kasalukuyang administrasyon sa US dahil umano sa pakikialam nito sa 12 days war sa pagitan ng Iran at ng Israel. Ganon din ang pagsuporta ng Amerika sa di umano'y terrorist activities sa Iran na ang tinutukoy ay ang mga kilos protesta. Ayon kay Araghchi, ang tahasan at paulit-ulit na pagbabanta ng Pangulo ng Estados Unidos laban sa pinuno ng Islamic Revolution na siyang pinakamataas na official authority ng isang malayang estado ay isang kilos na hindi katanggap-tanggap. Ang Ministry of Foreign Affairs ng Iran ay seryoso at patuloy na gumagawa ng mga legal at international na hakbang para papanagutin ang pamahalaan ng US sa naganap na 12 days war at sa mga terrorist acts na naganap kamakailan lang. Kasalukuyan ng dinodokumento ang mga pakikialam at mga agresibong kilos. baka pwedeng humiling sa inyo ng like sa ating mga video, lalo na po kung nagugustuhan ninyo ang ating mga talakayan. Malaking tulong po ito hindi lang sa ating channel kundi maging sa mga kababayan nating sinusuportahan nito.
Maraming salamat po mga ka-blessed.